Diskriminasyon. Dumarating sa point na sinasapo ako, pinukulong, pinapagalitan ako, pinapano ako. Hindi makatarong ang pagtrato sa mga tao dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga katangian. Hindi ko naman siya ginusto but it comes naturally. Bakit nga ba ito nangyayari? Since birth kasi, meron na akong factor sa sarili ko na malambot talaga ako. Nakikita ko ang sarili ko ngayon na binago ng Diyos. Sa mundong ating ginagalawan, sa bilyong taong na nakapaligid sa atin, mayroong iba't ibang lahi, kulay, paniniwala at kasarian. Ngunit sa bilang ng mga taong ito, maraming nagaganap na harassment, murder, sexual abuse, discrimination at iba pa. Diskriminasyon o ang negatibo at ang hindi makatarong ang pagtrato sa mga tao dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga katangian. Bakit nga ba ito nangyayari? May mga salik na nakakaapekto sa ganitong problema. Una na ang pagkalito sa daan na tatahakin ay isang malaking salik dahil dito malalaman sino at ano ka. Isang halimbawa nito ay si Pastor Bong Lungalong, isang servant of God missionary. Mula sa buhay na marumi at unholy, na-discover niya na ito ang kaniyang calling at ito na siya ngayon. Mula sa pagkakataong hindi mo aakalain na gagamitin ng Diyos na ngayon ay ginagamit na ng Panginoon sa kaniyang gawain. Anong age po ninyo na-realize na kayo po ay naging part ng LGBTQ at anong mga karanasan ang naging foundation ng inyong pagtuklas sa inyong identity? Since birth kasi, meron na akong factor sa sarili ko na malambot talaga ako. Na nakikita ko, kasi dumating ako sa point na nakita ko kung paano ng father ko nasaktan yung mother ko. And dumating ako sa point na meron akong perspective or notion sa isip ko na masama yung mga lalaki. So kailangan na maging friend ko ay babae lang. Kasi lahat sila ay nananakit. So dumating ako sa point na talagang bata pa lang talaga ako. Siguro mga elementary, yan, malambot talaga ako. Kaibigan ko, kung hindi bakla, babae. Sila lang talaga yung mga kaibigan ko. And na-discover ko na, okay, na ito ako, ito yung pagkatao ko. Hindi niya lubos ang sinabi na siya ay parte ng LGBT dahil sa kilos pa lamang niya at pilantik ng galaw ay madali mo nang mapapansin. Yung daddy ko, siguro nasasabihan siya ng mga kapatid niya or napapansin na pag nakikipaglaro ako, malambot ako, tapos sinasabi na nila, bakit ganyan si Bong? Bakit ang lambot niya? Cheers, pare. Cheers. Pare, ba't ganyan si Bong? Parang ang lambot mo. Bakla ba anak mo? Tapos, yun nga, siguro nagkakantsawan, tapos iinit yung ulo niya sa akin kasi nasa inuman sila. So dumarating sa point na sinasapo ako, pinukulong, pinapagalitan ako, pinapalo ako. So yun. Bong, halika nga dito. Bakit po, tay? Bakit ganyan suot mo? Ha? Di ba sinabi ko sa iyo, ayusin mo, pananamit at pananita mo. Tay, wag po! Ayan! Yan ang nababagay sa iyo. Isa sa mga hamon na kaniyang kinharap ay ang pangungutya dahil sa pagiging malambot at dahil sa kaniyang kasuotan. Dulot ng mga ganitong karanasan, si Bong ay sumali sa gang noong high school sa kagustuhan na maging astig at sikat. Dito niya hinanap ang belongness at power na kaniyang gustong makamit. Mula sa ganitong klase ng pamumuhay, malaki ang naging epekto ng pananampalataya upang hanapin ang kaniyang sarili. Ang hindi alam ng iba, si Bong ay dating nagtrabaho sa club, sumasayaw at nagtitable. Ngunit nabago ang ganitong gawain simula noong pandemic. Galing Maynila, si Bong at ang kaniyang mga kasamahan ay pumunta sa Calapan na dala lamang ang 3 pares ng damit sa pag-aakala na sila ay 3 araw lamang hanggang sa inabot ng lockdown. Yung journey ko, yung process ko is dun sa unexpected way.
Kasi dumating ako dito sa Calapan, I think March, bago siya mag-lockdown eh. Oo, bago siya mag-lockdown. And ang dala ko pa nga nun dito ay 3 damit lang. 3 damit, 3 pants. Kasi nga, ang nasa isip namin, 3 days lang kami dito, tapos after nag-uwi na. Hanggang sa nag-lockdown, tapos, ayun na. Sa gitna ng mga pagsubok at pagtanggap sa sarili, itinutulak kami ng kwento sa pagbabago at pagtanggap sa kabila ng pagkakaiba. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natutunan ng ating bida na ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Ito ang naging lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay at maging inspirasyon sa iba. Sana'y maging tanglaw ang kwento na ito sa mga taong naghahanap ng pag-asa at pag-ibig sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Kasama ako! Kasama ako. Kasama ako. Kami! Ang LGBTQ community na baghari na nagpupuno ng masisiglang kulay sa mundo para sa mga lesbian, Gay. bisexual, transgender,